Sabi nila, kapag may nawala sa buhay mo, huwag kang malulungkot at mawawalan ng pag-asa dahil siguradong may mas magandang kapalit yon. Pero paano kung hindi ka pa handang tanggapin ang kapalit? Ako nga pala si Ellen, 29 years old. Sana sa kwento kong ito ay marami ang ma-inspire ng mga listeners. Kung tutuusin, simple lang ang buhay ko, pero pakiramdam ko nasa akin na ang lahat. Kapos man sa pera, pero busog naman ako sa pagmamahal ng aking asawang si Bert. Masipag at napakalambing niyang tao, kaya naman sobra-sobra ko siyang mahal. Oh, mahal. Nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa nga medyo gutom na nga ako Hindi kasi ako nakakain ng tanghalian. Ikaw naman kasi, ang hilig-hilig mong magpalipas ng gutom. Masama yung ginagawa mo, lalo na't nagmamaneho ka ng taxi. Minsan kasi hindi ko na napapansin yung oras na. Tapos ayun, nararamdaman ko na lang na gutom pala ako. Ito talagang asawa ko. Masyadong nagpapagod sa trabaho. Mahal, alagaan mo naman yung sarili mo. Hindi habang buhay malakas ka. Dapat inaalagaan mo yung sarili mo. Trabaho ka ng trabaho, tapos bigla ka na lang magkakasakit. Di wala rin yung pinag-ipunan mo kasi sa ospital lahat napunta. Nandyan ka naman Aalagaan mo ko, di ba? Ikaw talaga? Porket nandito ako, hahayaan mo na magkasakit ka. Sige, ganito na lang. Babaunan na lang kita ng lunch, tapos ng merienda na rin. Dapat pag uwi mo dito, ubus lahat yan, ha? Ikaw talaga. Ginawa mo na naman akong bata. Kesa naman magkasakit ka. Saka wala pa naman tayong baby, kaya ikaw muna yung baby ko. Wala ka pa rin bang nararamdaman? Ilang buwan na tayong sumusubok na magkaanak ha? Wala pa nga Ewan ko ba? Sa lahi naman namin, mabilis mabuntis. Yung ate ko nga, twins pa nga yung mga anak niya. Tapos yung pinsan ko naman, ang bilis din niyang nabuntis. Pero tayo, wala pa rin. Mahal, hindi kaya may problema na ako kaagad? Ikaw agad? Hindi ba pwedeng ako muna? Ewan ko, naiinip na kasi ko Gusto ko na ng baby, mahal. Gusto ko na magkaanak tayong dalawa. Baka naman kasi, hindi pa ito yung tamang panahon para magkaroon tayo ng anak. Baka gusto muna ng Diyos, tayong dalawa muna. Gusto ko na kasi. Bakit ikaw? Ayaw mo pa ba? Siyempre gusto ko na. Kaya nga kita pinakasalan kasi ikaw yung gusto ko maging ina ng mga giging anak ko. Ang iniisip ko lang, baka kasi hindi pa ito yung tamang panahon para sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, ayaw ko na. Hindi ka pa ba naiinip? Medyo naiinip na rin. Sa edad ko ba naman to, diba? Mahal, ang mahalaga naman na yung masaya tayo nagsasama. Yung mahal natin yung isa't isa. Kasi kapag yun nakita ng Diyos, may isip niya na, itong mag-asawang to, karapat dapat bigyan sila ng isang mapagmahal na anak kasi nagmamahalan sila. Ganun. Sige na nga. Sa ngayon, ikaw muna yung aalagaan ko. Yon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Malay mo bukas. Buntis ka na agad, di ba? O kung gusto mo, gawa na tayo ngayon. Sandali, maliligo lang ako para mas maganda. Mahal, maraming salamat sa lahat sa pag-aalaga sa akin at pag-iintindi. Kahit na ganitong buhay lang ang meron tayo, hindi mo pa rin ako iniiwan. Bakit naman kasi kita iiwan? Alam mo naman na mahal kita, di ba? Ang mahalaga naman, yung nakikita ko na nagpupursige ka para magkaroon tayo ng magandang buhay. Okay na sa akin yun. Ang swerte ko talaga kasi ikaw yung napang-asawa ko. Pero mabait, maganda, at masarap pang magluto. Ibang klase ka talaga, mahal. Basta ito lang din ang palagi mong tatandaan, Nandito lang ako para mahalin ka. Kahit ano pa mangyari, sa'yo lang tong puso ko. I love you. I love you too, mahal. Parehas kaming sabik ni Bert na magkaanak. Gusto na rin kasi namin na bumuo ng isang masaya at buong pamilya. Alam ko na magiging isang responsableng tatay si Bert sa mga magiging anak namin. Ganon din kasi siyang tao, matyaga, at kahit anong hirap, gagawin niya para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya niya. Ilang buwan pa ang lumipas, ay sa wakas,
tinupad na rin ng Diyos ang hiling naming mag-asawa. 4 weeks pregnant na pala ako nang magpa-check up ako. Halos wala na akong ibang mahiling na mga oras na yon dahil mabubuo na rin ang inaasam-asam naming pamilya. Pero may mga pagkakataon na kung talagang hindi talaga para sa'yo, wala kang magagawa kundi tanggapin na lang yun. After 2 months, sinabihan kaming mahina ang kapit ng baby namin, kaya kailangan kong magdoble ingat. Pero isang araw ay bigla akong dinugo at sinugod sa ospital. At doon nalaman namin na nakunan ako. Gabi-gabi ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak na lang. Sa mga panahong yun, wala akong ibang makaramay kundi si Bird. Mahal, kanina ka pa umiiyak. Magpahinga ka muna. Bitawan mo na yung mga damit ng anak natin. Hindi lang kasi ako makapaniwala na kukunin siya kagad sa atin. Hindi ko man lang nakita yung ngiti niya, yung tawa niya. Hindi ko man lang naparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Mahal, tama na. Bert, bakit ganun? Alam ng Diyos kung gaano natin kagusto magkaroon ng anak. Ako, alam niya na matagal ko nang pinapangarap na maging isang ina. Nang dumating si Cindy sa buhay natin, akala ko, yun na yung pagkakataon ko. Pero agad din siyang kinuha. Mahal, isipin na lang natin na hindi si Cindy yung para sa atin, di ba? Alam mo naman na marami ang naging komplikasyon niya. Kaya kaysa sa mahirapan siya, kinuha na lang siya ng Diyos. Wala ba siyang tiwala sa atin? Anak ko yun eh. Kahit anong gawin ko, para lang gumaling siya. Lahat ng pintuan kakatukin ko para lang gumaling si Cindy. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na gawin yung responsibilidad ko bilang ina. 2 araw ko siyang nahawakan, Bert. 2 araw lang. Tama na. Nandito lang naman ako eh. Tama na. Isa lang naman yung pinapanalangin ko. Yung makasama yung anak ko. Yung mapalaki siya ng mabuti. Naging masama ba akong tao? Hindi naman, diba? Helen, huwag mong sabihin yan. Tama na. Pero bakit hindi niya sa akin binigay yung anak ko? Yun lang naman yung dinadasal ko, yung makasama si Cindy. Pero wala na. Wala na yung anak ko. Good morning, mahal. Nagluto ka na? Oh, gusto ko kasi ako muna magsisilbi sa'yo ngayon. Eh di ba may trabaho ka ngayon? Hindi muna ako magpapasada ngayon. Alam ko na mas kailangan mo ako dito sa bahay. Kain ka na. Ay, dinala ko na dito sa higaan mo. Salamat. Ikaw talaga nagluto nito? Ikaw talaga mahal. Sabi ko naman sa'yo eh, magaling din ako magbrito ng itlog. O ano namang nangyari dyan? Ito, wala to. Natalsikan kasi ako ng mantika kanina habang nagpiprito. Ikaw talaga. Yan tuloy nasaktan ka. Huwag kang mag-alala. Malayo to sa bituka. At ikaw, kumain ka na. Ano bang gusto mo? Subuhan kita? Hindi na. Kaya ko na to. Salamat, mahal ha. Saan naman? Sa pag-aasikaso mo sa akin. Ako nga dapat yung gumagawa nun sa'yo eh. Masyado ka ng maraming ginawa para sa akin. Tsaka alam ko naman na hindi ka pa okay ngayon dahil sa mga nangyari. Naalala ko naman yung anak natin. Kung lumaki lang sana siya, eh di sana ang ganda-ganda niya at ang bait. Nakakatuwa nga eh. Iyak siya ng iyak noon. Tapos nung kinarga ko siya, tumigil siya sa pag-iyak. Lalo na nung hinaplos ko yung ulo niya. Naging peaceful yung reaksyon niya. Siguro nga, naramdaman niya na mahal natin siya.
Kaya wala dapat siyang ikatakot. Mahal, nagiging malungkot ka na naman. Eh di ba dapat mas maging kampante tayo ngayon dahil alam natin na kasama na siya ng Diyos? Na kapag nasa langit na siya, wala na siyang mararanasan na sakit at hirap. Hindi katulad dito sa mundo. Kaya huwag ka nang malungkot. Hindi ko lang kasi maiwasan eh. Ang hirap pa rin tanggapin hanggang ngayon. Ang pakiramdam ko tuloy, mag-isa lang ako. Ayan na. Nararamdaman mo ba na hindi ka nag-iisa? Na nandito pa rin ako? Sorry, mahal ha. Wala yun. Naintindihan ko nararamdaman mo. Ang palagi mo lang tatandaan kahit anong mangyari, hindi ka mag-iisa. Pangako ko sa iyo yan. Nandito lang ako at mamahalin ka habang buhay. Si Bert ang naging lakas ko para malagpasan ang pagsubok na yon sa aming buhay. Dahil sa pag-aalaga niya, unti-unti ako naging maayos. Natuto na ako ulit ngumiti at maging masaya. Sa nangyari sa amin, alam kong mas minahal namin ang isa't isa. Inisip ko nga na siguro binigay yun ng Diyos sa amin para mas pagtibayin pa ang pagsasama namin at para ihanda kami sa mas mabigat pang pagsubok. Ay, sa wakas, natapos din ako maglinis. Ano to? I love you, mahal. Ikaw ang pinakamaganda at mapagmahal na asawa sa buong mundo. Maraming salamat sa lahat, Bert. Ito talagang asawa ko, kung ano-ano pang alam. Ay, hindi ko pa pala napunasan tong picture frame. Naku, nabasag yung frame ah. Ano pa naman to? Ano nga palang nangyari dun? Matawagan na nga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Teka, bakit nakapatay yung phone niya? Hindi naman to nagpapatay ng phone eh. Teka, susubukan ko nga ulit. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ano ba naman to? Parang kinakabahan na ako eh. Hello, Kuya Adrian? Napatawag ka? Ellen, si Bert. Oh, teka, anong nangyari kay Bert? Bakit ka ba umiiyak? Pumunta ka na lang dito sa ospital. Bilisan mo. Sige, pupunta na ako. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Kuya, nasan si Bert? Okay lang ba siya? Nandito siya. Kuya, niloloko mo ba ako? Morgue to eh. Anong klaseng biro to? Na-aksidente siya kaninang madaling araw. Nakakalalkad ng truck. Nakainom kasi yung driver kaya hindi napansin yung taxi na pinapasada ni Bert. Dead on arrival na siya eh. Hindi na nagawang sagipin pa. Bert! It just covered! Mahal niyo siya, Bert! Wala na tayong magagawa. Hindi pwedeng mangyari to. Bert, gumising ka! Parang awa mo, no? Nangako ka, diba? Diba ang sabi mo sa akin? Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako iiwan. Ikaw yung buhay ko. At hindi ko kaya mawala ka sa akin. Huwag mong gawin sa akin to. Bert! Ellen, kumain ka muna.
Kanina ka pa nakatayo dyan eh. Okay lang ako, kuya. Hindi pa ako nagugutom. Hindi matutuwa si Bert kung patuloy mong paabayaan ang sarili mo. Kumain ka na, kahit konti lang. Kailangan mo ng lakas. Okay lang talaga ako, kuya. Kakain na lang ako mamaya kapag naramdaman ko na yung gutom. Sige, ikaw ang bahala. Kuya, magpapaalam sana ako sa'yo. Bakit? Gusto ko sanang umuwi sa Valenzuela. Bakit ka naman uuwi? Nahihiya kasi ako sa inyo eh. Ngayon wala na si Bert. Parang wala rin namang saysay kung doon pa ako titira sa inyo. Ellen, alam mo na simula pa lang, pamilya na rin ang turing namin sa'yo. Kasi kuya, mahihirapan lang akong gumising araw-araw kapag doon pa ako tumira. Maaalala ko lang si Bert. Gusto ko din kasi mag-umpisa ng bagong buhay eh. Ayaw kong umasa na lang sa inyo. Sigurado ka na ba dun sa desisyon mo? Oo, kuya. Nakapagsabi na rin ako sa mga magulang ko na uuwi ako sa kanila. Sige, ikaw ang bahala. Basta kung gusto mong bumalik, nandito lang kami. Palagi kang welcome sa pamilya namin. Maraming salamat sa lahat ng kabaitan na pinapakita niyo sa akin. Salamat din sa iyo dahil nagawa mong pasayahin ang kapatid ko. Alam ko naman na kahit nasa langit na siya ngayon, kasama ang anak ninyo, patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Mahal na mahal ko din siya, kuya. Bakit ganito ang buhay? Nawala na nga sa akin ang anak ko. Pati ba naman si Bert, kinuha din sa akin. Paano ko'y pagpapatuloy ang buhay ko kung nawala na sa akin ang nag-iisang rason ko para mabuhay? Sobrang hirap. Walang araw na hindi ako umiiyak dahil sa pagkawala ni Bert. Nangarap lang naman ako ng isang masayang pamilya. Bakit kailangan niyang pawiin ang lahat sa akin? Tuwing gabi ay nagdadasal ako sa Diyos na sana alisin na niya ang lahat ng sakit at lungkot sa puso ko. Parang hindi ko na kasi kaya. Tuwing magigising ako, wala na akong ibang ginawa kundi ang umiyak dahil miss na miss ko na ang asawa ko. Hanggang sa na-realize ko na lang na hindi ko pwedeng lulurin ang sarili ko sa lungkot. Kailangang ituloy ko ang buhay ko para na rin kay Bert. Nang umuwi ako sa amin, agad ako naghanap ng trabaho. At nang nakuha ko bilang isang data encoder, ay doon ko binigay ang lahat ng oras ko. Lumipas ang mahigit 1 taon, naging okay na ako. Namimiss ko pa rin si Bert, pero hindi na yung tipong gusto kong maglulupasay sa lungkot. Sa pagtatrabaho ko sa kumpanyang yun, may taong naging malapit sa akin. Hi, Ellen. Oh, Alan. Anong meron? Wala lang. Busy ka ngayon ah. Baka naman gusto mong mag-lunch. Ha? Lunch na ba? Opo. Ikaw talaga, napaka-workaholic mo kasi. Pati yung oras ng pagkain, nakakalimutan mo na. Ang dami ko pa kasing ini-encode eh. Mauna ka na lang. Hindi ka kakain? Hindi na. Kailangan ko kasi itong tapusin. Oh, bakit mo pinatay yung computer ko? Kasi hanggat hindi yan nakapatay, alam ko hindi ka rin kakain. Kaya halika na. Wala akong pera. Ikaw? Walang pera? Kailan pa nangyari yun? Ang tipid-tipid mo kaya. Pero sige, halika. Libre kita ng lunch. Uy, Alan, sigurado ka pa dito? Ang dami nito, oh. Hindi natin ito mauubos. Mauubos natin yan. Maniwala sa akin. Ikaw talaga. Nagda-diet nga ako tapos papakainin mo ako ng marami. Anong diet ka dyan? Halos wala na nga akong makitang laman dyan sa braso mo. Para kang may sakit sa payat, oh. Grabe ka naman. Kahit kaunti may laman pa naman ako, no? Alam mo, mas bagay sa'yo yung medyo may laman. Kaya ito, kumain ka na kumain, ha? Oh, ba't natahimik ka? Naalala ko kasi yung asawa ko eh. Ganyan na ganyan ako sa kanya. Hindi ko siya pinapaalis ng bahay hanggat hindi ko makain ng agahan at walang baon. Madali kasi yung magkasakit eh. Ilang taon na nga ulit siyang wala? 1.5 years. Pero alam mo, hanggang ngayon,
Namimiss ko pa rin siya. Naisip ko nga, paano kung buhay pa siya? Ano kaya yung magiging buhay namin? Eh di mas masaya ka ngayon. Tsaka, normal yan pakiramdam mo. Ikaw, kumusta kayo ng ex-wife mo? Ayun, okay lang. Civil kaming dalawa. Kapag may activity sa school yung bata, sabay kaming pumupunta. Buti hindi nalilito yung bata. Hindi nagtatanong kung bakit hindi kayo magkasama sa iisang bahay. Matalino yung anak kong yon. Madaling makaintindi. Simula nung in-explain namin ng mabuti sa kanya, naintindihan niya. Ang mahalaga naman, hindi kami nagkukulang sa kanya bilang mga magulang. Buti ka pa. Naranasan mong magkaroon ng buong pamilya. Samantalang ako, namatayan ng anak tapos pagkalipas ng 4 na buwan, namatayan din ng asawa. Ewan ko ba? Ang malas ko yata. Oy, huwag mong sasabihin yan, Ellen, ha? Wala kang kasalanan sa lahat na nangyari sa'yo. Isipin mo na lang na kaya binigay sa'yo ng Diyos yung mga ganyang klaseng pagsubok kasi alam niya na kaya mong lagpasan. Sa tingin mo? Oo naman. Tignan mo nga yung sarili mo. Okay ka na, di ba? Hindi ka naman sumubok magpakamatay. Hindi ko talaga gagawin yun, no? Malaki naman yung takot ko sa Diyos. Naisip ko rin naman na ano bang sense kung gagawin ko yung mga bagay na ganon, di ba? Sabi nga ni Bert, lahat ng problema may solusyon. May katapusan. Minsan lang talaga, nagiging bulag tayo sa mga pwede nating magawa para malagpasan yung lahat ng pagsubok. Oh, see? Nagiging positive thinker ka na. Sabayan mo pa ng pagkain ng marami, sigurado magiging okay ka na. Loko-loko ka talaga, no? O basta, libre mo to, ha? Oo naman, kita mo kita pinagbayad. Sa bagay, tara na nga, kumain na nga tayo. Basta Ellen, palagi mong tatandaan na darating din yung panahon na magiging masaya ka ulit. May mga taong nagmamahal sa'yo at kung sakaling dumating man siya, huwag mong isarado yung puso mo magmahal, ha? Mabait na tao si Alan. Sa katunayan nga ay mas komportable ako sa kanya kesa sa iba pang kasamahan namin. Gentleman at maaasahan siyang kaibigan, kaya mas naging malapit kaming dalawa. Aaminin kong crush ko si Alan dahil bukod sa pagiging gwapo, ay boyfriend material din siya. Bakit mo ako dinala dito? Para mag-relax ka. Puro kasi computer yung nasa harapan mo eh. Wala naman kasi akong choice. Ang gusto ko lang, magtrabaho na magtrabaho. Eh kung subukan mo kayang magpahinga, alam mo, masaya din yun. Sa bagay, nakakamiss din palang gawin to. Salamat ha. Alam mo kung nakakayaman yung salamat mo, matagal na akong milyonaryo. Ako ba? Wala yun no. Gusto ko naman minsan na sumaya ka, relax lang. Yung tipong walang ibang iniisip. Ay nako, Oh, bakit? Ano nangyari? kasi tong pinsan ko eh. Kung kani-kanino ako nirereto. Nakikipag-blind date ka? Uy, hindi ah. Hindi nga ako naniniwala dun eh. Baka mamaya, rapist pala yung kadate ko. Mapahamak pa ako, diba? Mas gugustuhin ko pang yung palagi ko na lang kasama kaysa hindi ko talaga kilala. Teka, may nahanap ka naman ba? Hindi ko alam. Wala pa kasi sa isip ko eh. Bakit? Dahil kay Bert? Oo. Ayoko kasing wag to pa rin yung pangako ko sa kanya na siya lang talaga yung mamahalin ko. Ellen, matagal nang wala si Bert. Siguro naman oras na para hayaan mo naman yung sarili mo na maging masaya, di ba? Oo nga, nandun na ako. Pero wala pa rin naman kasing dumarating eh. Saka na kapag may nagkagusto na sa akin. Meron na. Hindi mo lang pinapansin. Huwag mong sabihin ikaw. Ako nga. Anong ikaw? Ellen, mahal na kita. Ano? Teka, pero paano nga? Hindi ko rin alam. Basta, isang araw, simula nung una pa lang tayong nakita, nahulog na yung puso ko sa'yo. Ilang beses kong iniwasan yung nararamdaman ko pero wala eh. Hindi ko kaya. At nung nakita kitang malungkot tas umiiyak, mas lalo kong naramdaman na mahal kita. Na gusto ko, ako sana'y lalaki magpapasaya sa'yo. Yung tipong magpupunas ng luha mo. Pero Alan... Alam ko. Iniisip mo si Bert. Ellen, ito yung pagkakataon na matagal ko nang sinasabi sa'yo.
na kapag may dumating na taong magmamahal sa'yo, huwag kang matakot na magmahal muli. Ellen, buksan mo yung puso mo. Buksan mo sa pangalawang pagkakataon. Bakit, Alan? Sigurado ka na ba dyan sa nararamdaman mo para sa akin? O baka tulad ko, nangungulila ka rin, naghahanap ng pagmamahal sa iba. Kasi kung ganun lang din naman, hindi ko kayang tanggapin yung pagmamahal mo. Ayoko nang maranasan yung maiwang mag-isa. Ellen, sigurado ako. Mahal na kita. Simula nang dumating ka, nagbago na yung buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng rason para sumaya. Ikaw ang naging daan ko para muli kong maalala na magmahal muli. Na huwag ikulong ang sarili sa nakaraan. Ikaw ang babaeng gusto kong mahalin. At matagal ko nang hinihintay. Alan? Anong ginagawa mo dito? Umaakit ng ligaw. Alan, ano ba? Kailan mo ba ako titigilan? Hanggang sa tanggapin mo na rin sa sarili mo na kaya mo na akong mahalin. Hindi nga kasi pwede. Hindi ba talaga pwede o sinasabi mo lang sa sarili mo yan? Ellen, kahit isang pagkakataon lang, pagbigyan mo naman ako. Papatunayan ko sa'yo na mahal kita. Hindi pa ako handang magmahal, Alan. Pues maghihintay ako. Kahit gaano katagal, wala akong pakailam kasi totoo yung nararamdaman ko sa'yo. Tanggapin mo rin sa sarili mo na may karapatan ka pa rin mahalin. At ako yun, Ellen. Ako yung magmamahal uli sa'yo ng sobra. Hindi ko hihilingin kahit kailan napalitan si Bert dyan sa puso mo. Pero ang hiling ko lang kahit minsan, pansinin mo naman yung pagmamahal ko para sa'yo. Nalito ako ng mga oras na yun. Ano ba ang dapat kong sundin? Ang isip ko na nagsasabing, hindi pa ito yung tamang oras para magmahal ulit. Huwag puso ko na unti-unti na rin nagmamahal kay Alan. Sa tuwing mararamdaman kong mahal ko na nga siya ay nakukonsensya ako. Pakiramdam ko kasi ay nagtataksil na ako kay Bert. Hindi ko na nagagawang tuparin ang mga pangako namin sa isa't isa. Mahal, 2 taon na simula nung mawala ka sa akin. Alam mo, nung nawala ka, akala ko hindi ko makakayanan ang lahat eh. Sobrang sakit. Kasi 'di ba, nangako ka sa akin hindi mo ako iiwan. Pero wala eh. Hindi na kita kasama ngayon. Sobrang miss na kita. Kung bibigyan lang ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hihilingin ko sa Kanya na kahit isang saglit lang, makasama kita ulit. Kahit isang minuto lang, mayakap kita. Kasi Bert, hanggang ngayon, hirap pa rin ako. Kung pwede lang ulitin ang lahat, sana mas pinaramdam ko pa sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero mahal, may bagong dumating sa buhay ko. Si Alan. Tulad mo, mabait din siya at nararamdaman kong mahal niya ako. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya mamahalin kasi parang hindi pa kita kayang palayain. Hindi pa ako handang magmahal ng iba. Bert, tulungan mo naman ako. Gusto ko nang maging masaya. Pagod na ako maging malungkot at umiyak. Gusto ko na ulit kumiti. Magkaroon ng rason para gumising sa araw-araw. Pero natatakot din ako masaktan at maiwan ulit ng mag-isa. Please, tulungan mo ako. Ellen? Pumasok ka muna. Sa loob na tayo mag-usap. Sige. Ano yung sasabihin mo sa akin? I'm sorry, Alan. Alam kong nagawa kitang paasahin dahil pumayag akong suyuin mo ako.
Pero kasi, sa ngayon, hindi pa talaga ako handa. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Kahit minsan, naisip mo rin bang mahal mo rin ako? Mabuti kang tao, Alan. At hindi mahirap mahalin ng isang tulad mo. Oo, inaamin ko na unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa'yo. Pero gusto ko muna kasing siguraduhin na wala nang sakit sa puso ko. Na alam ko na sa sarili ko na kaya kong magmahal. Yung pagmamahal na hindi dahil sa nalulungkot lang ako. Ayaw kong dumating sa punto na baka ma-realize ko na ginamit pala kita para makalimot lang ako. Ellen, kung yun lang ang iniisip mo, wala yung kaso sa akin. Handa akong tanggapin ang lahat sa'yo. Ayoko, Alan. Ayokong maging unfair sa'yo. Karapatan mo ang mahalin ng totoo na walang ibang dahilan. Gusto ko munang ayusin yung buhay ko, Alan. Pwede naman kitang tulungan eh. Magtulungan tayong dalawa. Magagawa mo pa rin naman yung kahit kasama mo ko. Pangako ko sa'yo kahit kailan hindi ako magiging hadlang sa'yo. Hindi pa ito yung tamang oras para sa atin. At kung talagang nakatadhana tayo para sa isa't isa, magiging tayo din sa huli. Ayokong magmadali dahil tayo rin naman yung mahihirapan eh. Ang masasaktan. Sa ngayon, kailangan muna natin magpaalam sa isa't isa at hintayin yung tamang panahon para magmahal tayong dalawa. Man, Ellen, please. Huwag ka naman lumayo sa akin. Ikaw ang nagsabi, di ba? Unti-unti mo na rin akong minamahal. Yun ang gamitin natin para magsimula. Ito yung pagkakataon na hihingin ko sa'yo. Intindihin mo yung sinasabi ng puso't isipan ko. Hindi ko ginagawa to dahil sa hindi kita mahal. Ginagawa ko to dahil mahal na mahal kita. At ayaw kitang masaktan, Alan. Alam ko, magagawa mo ring tanggapin ang lahat. Pangako ko sa'yo, kapag okay na ako, kapag sigurado na ako sa nararamdaman ko, babalik ako sa'yo. Babalikan kita. Alam kong maraming magsasabi na sinayang ko ang pagkakataon na maging masaya ulit. Pero ayoko naman kasing pumasok sa isang relasyon kung hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Ayokong maging rebound si Alan. Gusto ko kasi na kung sakaling magiging kami talaga, ay wala na akong pagdududang mararamdaman. Yung tipong magagawa kong ibigay sa kanya ang pagmamahal ko ng buong buo. Pakiramdam ko kasi ay hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Maraming salamat sa pagbibigay oras na basahin ang liham kong ito. Sana ay may natutunan kayong lahat sa kwento ng buhay ko.